Sa lahat ng mga kapatid kay Kristo, doon po sa mga taga-Paysawan, Bataan, sa ating mga kamanggagawa, sa lahat po ng mga kapatid at mga panauhin ngayong umaga, sa mga senior citizens at sa mga lingguhang nanonood ng YouTube channel, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay, samahan niyo po ako sa panalangin. Ama sa langit, kami ay nagtitipon sa iyong banal na presensya ng may mapagpasalamat na puso, nakahandang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Bless this service, O Lord. Guide our thoughts and open our hearts to listen to your word. Nagpapasalamat kami sapagkat pinagsama-sama mo kami bilang isa katawan ni Kristo. Ihanda mo ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong mga salita. At hayaang pumailan lang ang aming mga awitin at panalangin bilang isang nakalulugod na handog sa iyo. Punuin mo, O Diyos, ang dakong ito ng iyong templo ng banal na presensya. At nawa ang lahat ng ginagawa namin ngayon ay maghatid ng karangalan sa iyong pangalan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Noong nakaraang linggo, doon sa mga kapatid na nakinig na mabuti, no? Naging paksa natin ang tungkol sa espiritual na sakripisyo, no? Na katanggap-tanggap sa Diyos. Marami tayong mga naunawaan na hindi natin pangkaraniwang binibigyan ng atensyon para alamin. At sinasabing ang mga Kristiyano ay piniling henerasyon. Maharlika ang pagkasaserdote, isang banal na bansa, maniwala man tayo hindi, yan po sinabi ng Apostol Pedro. Sila yung mga taong may espesyal na halaga sa Diyos. Dahil dito, gumawa ng taos-pusong pagsusumamo si Apostol Pedro tungkol sa Kristiyanong pamumuhay sa harap ng mga taong nasa kapaligiran nila. Ganito ang pagsusumamo ni Apostol Pedro sa aklat ng 1 Pedro 2:11 hanggang 12. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinapartangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. Napakaganda nitong pagsusumamo na ginagawa ni Apostol Pedro. Habang isinasaalang-alang natin ang pagsusumamo niya sa mga manlalakbay, tandaan natin na si Apostol Pedro ay nagsalita sa pamamagitan ng inspirasyon. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumagawa ng pakiusap na ito para sa atin. So bago natin suriin ang mismong panawagang ito, pansinin natin yung ilang bagay na binanggit sa talata na nagsisilbing basihan ng pagsusumamong ito. No? Kaya ang pamagat ng ating paksa ngayon ay makabuluhang bigyan ng atensyon. Ito ay may pamagat na an appeal to travelers. No? Na kung isasalin natin sa wikang Pilipino ay isang pagsusumamo sa mandalakbay. Roman number 1, the basis of this, or the plea, no? Ang basihan ng pagsusumamong ito. Letter A, ang wika niya, you are beloved. Minamahal nino. Siyempre, ang tinutukoy dito, minamahal ng Diyos, no? Sa pamamagitan ni Kristo, ang mga taong mandalakbay. Ang sabi ni Apostol Pedro,
Sa unang Pedro 2:12, sabi niya, ulitin ko po yun, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. Napakalinaw po ng pagsusumamong iyan. Ito po yung kanyang pakiusap, no? Puno ng pag-ibig ito sa mga nakikipag-isa na kay Kristo sa ating lahat. Sabi rin niya sa 1 Peter chapter 4, verse 12, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na parabang ito'y di pangkaraniwan. No? Sina Apostol Pablo, Santiago, Juan at Judas ay gumamit rin po ng gantong termino na may kinalaman sa pag-ibig. Tulad ng liham na ipinadala ng ating buting apostol na si Pablo sa Roma. At kung babasahin natin sa Roma 1:7, ganito nilalaman. Sabi niya, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos nating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Halos ang tema nila ay iisa. Kaya, ang pinakabuod ng ating paksa ay ang mainit na pagbati ni Apostol Pablo na nagpapaalala sa mga mananampalataya na sila ay mahal ng Diyos. Na sila ay tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan. Na ang biyaya at kapayapaan ay dumadaloy mula sa Diyos at kay Hesukristo. Na ang kanilang pagkakakilanlan at layunin ay nagmula sa inisyatiba ng Diyos, hindi sa kanilang sariling pagsisikap at tagumpay. Alam niyo, nakapaghahatid ng blessing and comfort ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1:8. At totoo namang minamahal tayo ng Diyos at ni Kristo Jesus. Sa isa namang pagkakataon, ganito ang sinabi niya sa iglesia ng Colosas, dito sa 3:12, no? Sabi niya, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayo maging mahapagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Salihan po ni Apostol Pablo sa iglesia ng Colosas, kung saan ay hinihikayat niya ang mga mananampalataya na isabuhay ang kanilang pananampalataya sa mga praktikal na paraan. Hinihimok niya sila na magsuot ng kabutihan tulad ng habag, kabaitan, kababaang loob, kahinahunan at pagtitiyaga na mahalaga sa pagbuo ng matibay na relasyon at pamumuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa Diyos. So in essence, ang mga talatang ito ay nananawagan sa mga Kristiyano na patibayin at linangin ang ating mga pakikiramay, maging mahabagin at maunawain sa iba. Isama ang pagpapakumbaba, kilalanin kung saan tayo naroroon, at maging handa na maglingkod sa iba. Sanayin natin yung ating kahinahunan, maging malambing at banayad sa ating mga pakikipag-ugnayan. Magtiis ng may mahabang pasensya, magtiyaga sa mga hamon, at siyempre sa mga kahirapan. Ginawa po ang pagsusumamong ito dahil sa banal na pag-ibig ng Diyos sa tao. Dito pinapaalala ng apostol na letter B, you are sojourners and travelers. No? Ipinapaalala ng apostol na tayo po ay manlalakbay lamang sa mundong ito at hindi pa tayo nakakarating sa ating final destination. Para tayo mga tourists. Kasi hindi naman tayo titira dito eh. Remember, when you travel, you go abroad or you go somewhere, pumapasok kayo sa mga hotel, di ho ba? Hindi para doon na tumira. Ganyan din naman ang kalagayan natin dito sa mundo.
Hindi tayo nandito para manatili na rito, parang ginagawa na natin yung ating mga palasyo rito. Nagtatayo tayo ng mga malalaking katedral na para bang hindi na tayo aalis dito. No? Hindi po tayo maninirahan dito, kundi sa kaharian ng Diyos sa langit. Yun ang magiging pirmihang tirahan natin. Kailangan natin ng masusing pag-iingat. Nakikita natin ang isang napakahalagang paalala na kung bigo tayong makinig sa mga pagsusumamong ito, nangangahulugang hindi natin mararating ang magandang layunin na ito ng Panginoong Diyos. In short, hindi po natin makakamtan ang dapat sana ay para sa atin. Kailangan intindihing mabuti at pakinggan ang pagsusumamong ito. At dahil totoo ito at hindi kwento lang, nakita natin na ang pagsusumamong ito ay ginawa para bang nagmamakaawa at nakikiusap para sa atin. Kitang-kita sa pagsusumamo kung gaano kalaki ang pag-ibig nito. Subalit habang narito pa tayo sa daigdig, lahat tayo ay makakaranas ng pakikibaka at pakikipagdigma sa takbo ng buhay araw-araw. Sumunod, letter C, sinabi rito, you are engaged in warfare. Alam nyo, ito po'y isang digmaan kung saan ang mga pagnanasa ng ating laman ay nakikibaka laban sa ating kaluluwa. Nakakalungkot mang isipin pero hindi tuwirang na bago ang ating buhay. Marami pa rin yung mga taong engaged sa ganitong mga gawain. Ang kahihinat na ng digmaan o ang resulta nito ang magpapasya. Tandaan natin, kung makakarating tayo o hindi sa ating pirmihang tahanan. Baka may mga nangangarap kasi sa atin dito na parang, alam nyo, kaya tayo nagsisipag for the future. Future of what? Di ba? Para saan talaga? Honestly, saan? Para saan talaga? Di ba? Dahil ultimately, iiwan mo naman talaga. Unang-una, iiwanan mo yung katawan mo. Iiwanan mo ang mundong ito. Saan ka pupunta? Yung mga pinaghirapan mo, wala ka namang madadala. Kahit isa roon. So bakit tayo nagigigil at gusto nating ma-attain yung mga bagay na hinahangad ng mga hentil? No? Matindi ang pakikibakang ito sa lupa. Sapagkat lahat ng Kristiyano kasali sa digmaang ito. Hindi lamang yan. Letter D, you are being observed by others. Minamasdan kayo ng mga tao. Kayong mga nakatira sa looban, sa magagandang tahanan, kumpleto. Pinagaganda natin yung ating kaharian. No? Pinagmamasdan tayo ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. May mga tao sa ating paligid. Madalas pa nga magsasalita ng masama laban sa atin, gaya ng ginawa nila kay Kristo. Pero alam nyo, sa pamamagitan ng pakikinig sa pagsusumamong ito, posibleng magbago ang mga taong nagsasalita ng masama laban sa atin. At hindi malayong luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yung araw ng pagdalaw ay tumutukoy sa araw ng paghukom o sa araw na kung kailan ang bayan ng Diyos ay dumating sa kanila, ang biyaya ng Diyos ay dumating sa kanila sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng Ebanghelyo ni Kristo. So, mahalagang maibahagi sa mga taong nasa ating kapaligiran ang pagsusumamong ito ni Apostol Pedro. Paano naman yung mga taong nagpabaya lang at hindi nakinig? Paano yung mga taong masugid na dumadalo sa church pero hindi naman sumusunod? Ganito ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Lucas 19:44. Wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos.
Lahat ng ininvest mo, lahat ng mga pinaghirapan mo. Therefore, in either case, meron tayong pagkakataong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa pamamagitan ng paraan ng ating pakikinig sa pagsusumamong ito. Now, in view of these 4 reasons that I've read, isa-summarize ko ang sinabi ng Apostol Pedro. Letter A, sabi rito, you are beloved. Letter B, you are sojourners and pilgrimage. Dayuhan kayo, mandalakbay kayo. Letter C, you are engaged in warfare. And letter D, you are being observed by others. Kung ganito ang kalagayan natin, dahil sa 4 na kadahilahan ito, ang Diyos, sa pamamagitan ng Apostol Pedro, ay gumawa ng taos-pusong pagsusumamo. Yan yung mga dahilan. And this appeal contains 2 parts, which we shall now look at closely. Roman number 2, an appeal itself. Again, letter A. First, the appeal begs us to abstain from fleshly lust. Notice the word, abstain from fleshly. Yan ang kalaban natin eh. Walang sino man sa loob ng templong ito ang hindi humaharap diyan araw-araw. Yan ang kalaban natin. Yan ang mahigpit na kalaban natin. Simple lang ang ibig sabihin yan. Umiwas sa pita ng laman. At wag nang ma-involve sa mga gawaing ito. Naiwasan naman talaga ito kung susunod tayo. Pero marami ang nalalaglag dyan at nasisira yung kinabukasang pinaghandaan nila. Yung mga pinagsikapan nila. Talagang dapat iwasan ito sapagkat mapanganib at seryoso. Hindi siya biro eh. Hindi siya pwedeng pag ayaw mo na ganun kabilis. Hindi siya ganun kasimple. Napakahirap. At ang mga panganib na ito ay tinutukoy ni Apostol Pablo sa iglesia ng Galacia. At tingnan natin kung may dadagdag pa sa ating kaalaman. Galatians chapter 5, 19 to 21. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi. Pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang linaw. Wala talagang magiging bahagi, no, sa kaharian ng Diyos ang mga nagpapatuloy sa ganitong mga gawain. Ang mga gawa ng laman ay maliwanag. Inisa-isa yan. Binigyan din ni Apostol Pablo na ang makasalanang pamumuhay ay halata at nakikilala yan. Ang mga ito ay hindi nakatago, ngunit nakikita sa mga pagkilos na nakakasira sa kapwa-tao at sa komunidad ng mga mananampalataya. Apostle Paul warns believers about the works of the flesh. Sinful behavior that flow from human nature apart from God's Spirit. Nakahiwalay siya dahil ang hiwalay, magkahiwalay po ang laman at ang Espiritu. Inilista ni Apostol Pablo ang mga gawang ito upang ipakita ang kaibahan ng buhay na pinamumunuan ng laman at ng buhay na pinamumunuan ng Espiritu. Sulyapan natin ang ilan sa mga kasalanang ito. Categories of sin listed. Simulan natin yung sexual sins,
immorality, impurity, sensuality. Pinag-uusapan diyan yung moralidad, yung karumihan, yung kahalayan. No? Hindi tayo aware pero we engage in those. Malalaman naman at malalaman talaga. Nakikita naman eh. No? Ikalawa, religious sins, idolatry, sorcery. Alam na natin yung idolatry, no? Yung pangkukulam. Kasama dyan ang mahika, hypnotismo, mga hula-hula. Yan po yan. Kasama dyan yan. Sorcery. No? Hindi tayo aware, nagbabasa tayo ng ano kaya magiging buhay ko bukas. Dinignan natin yung mga ibinigay na pangalan sa ating mga buwan ng kapanganakan. Di ho ba? Binabasa pa natin kung ano yung mga bagay na yan. Ikatlo, social sins, enmity, strife, jealousy, anger, rivalries, dissensions, divisions, and envy. No? Andiyan yung poot, mga lihim na poot na nakatago. May alitan, matagal na yan. May paninibugho. Ganyan. Paninibugho. Merong galit. At merong tunggalian ng uri. No? Hindi pagkakaunawaan. At merong pagkakabahabagi. Hindi sila isang espiritu eh. Laging may paglalaban. Aminin man natin o hindi, merong mga tao sa church na to, hindi natin nakakadaupang palad, ni nakakausap. Pinipili natin yung mga taong gusto natin kausapin. Hindi tayo open sa lahat. Aminin man natin o hindi, yan ay kita. Meron pa po, indulgent sins. Ito yung drunkenness and orgies. Alam naman nyo yung mga tatay dati, maski mga nanay dati, umiinom yan. May mga ibang nagpapatuloy pa rin. At yung iba na involved sa mga orgies. Kasama rin sa mga kasalanang ito ang emosyon na hindi natin binibigyan ng pansin tulad ng bigla ang pagsabog ng galit. No? Matinding selos. Emotional po yan eh. Pananaghili. No? Inggit. At iba pa. Hindi natin namamalayan yan, pero yan ang lagi nating kasama. Katunayan, hindi po kumpleto ang listahan. Ang mga binasa ko ay mga bagay na kumakatawan lamang sa mga hilig ng laman. Pansinin na sangkot sa mga kasalanang nabanggit ang kasalanang sexual, tulad ng pakikipag-apid o pakikiapid at pagsasama ng hindi kasal. Pagsasama ng hindi kasal. Kung tutuusin, simple lang naman ang solusyon. Kailangan lang magpakasal. Kaya sinisikap ng church natin nakausapin ang mga couples na yan, no? Subalit kumisan, ito man ay tinatanggihan ng tao. Isang kapirasong papi lamang na sa tingin nila, hindi nila kailangan. Nakakabahala po dahil hindi tayo masyadong aware sa mga bagay na binanggit ni Apostol Pedro. Pero, nangyayari po ito sa ating lipunan at marami ang nagiging biktima. Mga pamilya, mga nag-aaral, lalo na yung mga kabataan. Yung mga kabataan. Hindi sila mga inosente. Alam nila ang nangyayari sa takbo ng lipunang ito. And some of them engage. Inulit na Apostol Pablo ang seryosong babala. Ang gumagawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang sakit, di ba? Sakit po niyan. Ang tagal mong dumadalo sa church, matyaga ka, naghahandog ka ng iba't ibang uri ng handog, you join the ministry, nandun ka sa mga ministry,
maalab, taimtim ka sa iyong mga panalangin, maagang gumigising para sumamba sa Diyos, wala kang pinapalampas na gawain ng Panginoon, kakambal mo ang sipag at tiyaga, bakit hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos? What's your problem? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kita naman sa iyo yung mainit ka. Pero, the question is, bakit hindi ka mapapasama? Bakit hindi ka makakauwi sa iyong tahanan? No? Ano ang nangyari at hindi ka nakatawid? Hindi mo narating yung final destination. Ito isang bagay na dapat pag-isipang mabuti. May solusyon naman kung gusto nating magtagumpay sa ating spiritual na paglalakbay. Kung nais nating maabot ang ating makalangit na destinasyon, dapat na pakinggan ng lahat ng mga manlalakbay ang pagsusumamong ito. Naalala ko yung minsan pag mag-abroad ka, may mga agency na humahawak ng yung mga travelers. Sinasabi sa inyo yung mga do's and don'ts. Kasi, alam naman ng mga leader nila na hindi kayo taga roon. Pagpunta mo sa Japan, sa Taiwan, sa Vietnam, sa Hong Kong, hindi mo lugar yun eh. Hindi mo lugar yun eh. Anong gagawin mo? Bisita ka lang doon eh. Magiging maayos ka sa lakad mo. Magiging magalang ka sa mga pagtatanong mo. Maski hindi sa abroad, maski local. Local traveler ka, punta ka ng Cebu, ng Iloilo, ng Zamboanga. Iba ka, hindi ka taga roon eh. Dalaw ka lang, bisita ka lang. Magiging maingat ka. May mga lokal na batas na ipinatutupad doon na dapat mo sundin. See? Kapag nagkamali ka, may konsekwensyon. Likewise, we are Christians, meron tayong mga panuntunan, dapat mong laging isipin yon na hindi ka taga rito. Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Amen po ba? Nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Sa mga katuwid, saan tayo uuwi? Uuwi tayo sa Kanya. Hindi tayo uuwi kung saan. Huh? Ipinaliwanag ni Apostol Pablo ito sa kanyang liham sa Roma 8, 5, 6. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatol sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Mamili ka. Alin ang gusto mo? Kaya nga, napakapalad ng mga tao na meron church. Kasi, lahat ng pangangailangan nila, alam niyo, parang paraiso ang church, no? Kung nauuhaw ka, may maiinom ka. Kung nagugutom ka, may makakain ka. Pero marami ang hindi nananabik na makakain. Mabuti pa yung mga ibon. Paggising sa umaga, lumilipad na at naghahanap ng makakainan at maiinuman. Ang mga anak ng Diyos, hindi. Nakita nyo? Kasi, ang church parang paraiso. Kumpleto yan. Lahat ng mga bagay na gusto mong malaman at matutunan ay maririnig mo. Pero nasaan na yung mga pananabik? Wala na. Marahil, busog na busog sila. At wala silang kauhawan, kaya hindi na mahalaga sa kanila ang paraiso ng Diyos. Ano? Kung nais nating lumago kay Kristo, hindi tayo magbibigay ng pagkakataon para sa katuparan ng makalamang pagnanasa.
Balikan natin yun. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. No? Huwag natin bigyan ng kahit isang pulgada ang dyablo. Pag nafe-feel mo natatamad ka na dumalo sa gawain, natatamad ka na, pati yung mga kabataan, napansin ko po yan. Pagka yung mga holiday, puno ang church para sa morning devotion. Ngayon wala na. Saan kaya sila kumakain at umiinom? At nasaan ang mga magulang ng kabataan yan? Hindi ba ang mga magulang merong kapangyarihang tulungan ang kanilang mga anak upang lumaki sa pangaral ng Diyos at makamtan ang buhay at kapayapaan? Nasaan yung mga magulang na yan? Kasi yung mga magulang mismo wala sa church. Mas gusto nilang lumabas. Pag holiday, mas gusto nilang ando doon. Alam niyo na. That's my personal observation. No? In Romans 13, verse 13 and 14, Apostle Paul lists specific vices. Specific vices. At alamin natin ito. Romans 13, 13 to 14. Sabi niya, mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kalaswaan at kahalayan sa alitan at inggitan. Huwag mo munang alisin doon. Dapat daw, namumuhay tayo sa liwanag. Alam mo yun, natatawa ko kasi ngayon, December na naman, ano? Sabi sa akin isang kapatid, sabi ko, kamusta ang gawain, kapatid? Naku, pastor, busy sila. Siguro dahil December na. Sabi ng kapatid sa akin. Sabi ko, ganun ba? Para bang dumating yung month of December, parang na-excite lahat. Ano kaya? Ganun kaya yung excitement nila sa paghihintay sa pagbabalik ng Panginoon? The same excitement kaya? Diba? Punta ka sa mall, ano marinig mo? Ingay. We wish you a Merry Christmas. Punta ka, ang ingay. Pinapasigla ka ng mga tugtugin, ng mga awitin. Habang nag-enjoy ka, ang daming kumukuti-kutitap. Ang saya-saya, para ka nasa Wonderland. Paglabas mo ng mall, yun yung reality, kapatid. Para tayong mga batang paslit na nabubudol ng mga inihanda ng sanlibutang ito, kahit na Christian na, ganun pa rin. Mahiya tayo? Hindi yan ang ipinantubos sa inyo ng Diyos. Mahiya tayo. No? Verse 14, ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag niyo sundin ang mga hilig ng laman. December ngayon, maraming hindi ka makakatanggi dyan sa pag-anyaya ni kumpare, ni mare. May magpapabinyag, ikaw ang ninong, ikaw ang ninang, mahiya ka. Tinatawagan ng mga talatang ito ang mga mananampalataya na mamuhay ng marangal, iwasan ang makasalanang pakikilahok sa sanlibutan. At isuot ang karakter ni Kristo upang labanan ang mga pagnanasa ng laman. May awareness. Andun ka sa mga morning devotion, araw-araw iba ang topic. Ano ang pinagmamalaki mo? Marunong ka na? Alam mo na ang lahat? Hindi mo na kailangan ng aral? Kung kami nga matatagal na't nagbabasa ng aklat araw-araw uhaw pa rin sa salita ng Panginoon. No? Ito po yung particular na pangaral kung paano dapat hubugin ng pananampalataya ang pang-araw-araw na buhay ng Kristiyano.
Ginamit ni Apostol ang metapora na liwanag ng araw. Yun ang ginawa niyang example upang maging sagisag ng transparency, integrity, and reasons. Yung life natin should be transparent. Hindi double standard. Kung sino tayo, tayo yun. Hindi siya nag-iiba. Hindi siya nagpapalit ng karakter. Hindi siya parang isang hunyago. Ang mga mananampalataya ay tinawag na mamuhay ng hayag at marangal. Hindi nagtatago sa kadiliman ng kasalanan. Now, this represents both physical indulgence and relational strife. Mga awayan at di pagkakasundo, ipinakita ni Apostol Pablo na sinisira ng kasalanan ang katawan at ang komunidad ng mga mananampalataya. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay. Ganyan mismo sinabi ng Apostol sa Roma 13:14. Sabi niya, ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag niyo sundin ang mga hilig ng laman. Alam niyo kasi yung hilig na laman, di pinag-iisipan yun. Automatic po yun Kasi nasanay na tayo sa ganung buhay. Pagising, alam mo na ang gagawin mo. Automatic na siya Wala na siyang pinag-iisipan Ang pinag-iisipan na lang yung pambayad sa Meralco, pambayad sa bahay, sa allowance ng mga anak na nag-aaral. Yung iba hindi na. Automatic na yan. Ito ang matingkad na larawang nagmumungkahi sa ating lahat na isuot sa sarili ang buhay ni Kristo. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kababaang loob, yung habag, at di siya makasarili. Ito po ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa kasalanan, kundi aktibong katawanin ang karakter ni Kristo. Pag binabasa natin ang aklat at nakakaramdam ka ng pagkahiya sa sarili, ang ibig sabihin, effective yung pagbabasa mo. Pero kung nagbabasa ka ng salita ng Panginoon at nababasa mo yung mga rebuke at hindi mo na naramdaman, kapatid, nasa laman ka. Alam mo yung pag binabasa mo yung talata, sumasakit ang dibdib mo kasi alam mong hindi ka nakakasunod. Alam mong masama ang kahinatnan ng buhay mo pag hindi ka tumigil. Ito, kasasabi ko lang, December, nagkakagulo na kayo sigurado niya, ang dami nyo ng mga nakalista kung ano-ano. Yung mga pupuntahan nyo, yung mga kung ano-ano. Mag-ingat kayo. No? Huwag bigyan ng pagkakataon ng laman. Nagbabala si Apostol Pablo laban sa pagbibigay ng espasyo sa kasalanan. No? Ang ibig sabihin ay pagbibigay ng espasyo para sa mga makasalanang pagnanasa na lumago ito kapag hindi nabantayan. Pag hindi mo nabantayan yan. Kasi automatic na Automatic na. Sa halip, ang mga mananampalataya ay hinihimok na bantayan ang kanilang puso at isipan. Magbantay na mabuti at labanan ng tukso bago ito magkaugat. Earlier, I have observed, ako'y gala, ikot ako sa church kanina. Again, hindi nababago yung aral. Narinig natin every Sunday. Marami pa rin late. Maraming late. Yung mga nagmo-morning devotion, konti lang. Mabibilang mo. Pag matatapos na, saka magdadatingan. Yan yung automatic. No? Kung sakaling dumating ang gantong pagkakataon, labanan at takasan ito. Labanan at takasan yung mga ganyan. Lahat ng uring tukso, pwede mong labanan yan. Naalala nyo si Jose at ang asawa ni Potiphar. Di ba? Lahat ng mga ayaw mo, layuan mo at huwag mo nang lilingunin. Yung nakaraang hindi magandang ginagawa mo, huwag mo nang balikan yan. Lahat yun, ano man yun. Alam mo yung nasa laman alam mo yun Hindi ko na kailangan isa-isahin pa. Maski sinabi ni Apostol Pablo, kulang pa yun.
Kulang pa. Kasi maraming kasalanan ang tao. No? Gawin natin kung ano yung tama. Ang pananampalataya at pagsasanay ay magkasabay. Natututo ka, no? Sinasanay ka, nagagawa mo yon. Hindi sapat na magpahayag lamang ng pananampalataya. No? Sa halip, dapat sumasalamin kay Kristo ang pamumuhay natin. Mag-ingat laban sa tukso. Huwag lamang iwasan ang kasalanan, iwasan ang pagkakataong magpapahamak sa iyo. Kasi magbibigay siya ng window yung kasalanan. Susulpot bigla yun Yun ang bantayan mo. Mamuhay ng matuwid kung paanong inilalantad ng liwanag ng araw ang lahat. Ang mga Kristiyano ay kailangang mamuhay ng maliwanag. Nakikita ang liwanag ni Kristo sa buhay natin. Diba? Isuot si Kristo sa iyong buhay araw-araw. Putting on Christ is a continual intentional act. Tulad ng pagbibihis natin tuwing umaga. Dapat piliin ng mga mananampalataya na isama sa pagbibihis nila ang pagkatao ni Kristo. There's no other solution. Minsan, di ba kayo naiilang pag sinabing, Christian ka? Konti. Di ba? Tahimik na naman ang mga mamamayan. Di ba? Christian ka ba? Ano sasagot mo? Putting on Christ isn't just protection against sin, no? It's preparation for shining His light in every sphere of our life. Christian ka sa bahay, Christian ka sa school, Christian ka sa church, Christian ka sa barkada mo, Christian ka kahit saan ka pumunta. Yun ang tunay na Christian. Hindi iba-iba. Di ba? Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, kaya nga, bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa. Subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Yan ang kasamahin mo. Yan ang barkadahin mo. Yung nagtatanong lagi, ano ang devotion natin kahapon? Ano yung pinag-uusapan nyo? May kadalaman, ang ganda ng lesson na nabasa natin kanina, no? Yan ang dapat na barkada mo. Ha? Mahalaga talaga kung sino ang kasama mo Sa pamamagitan ng pagsunod sa payo ni Apostol Pablo, maaari tayong magtagumpay sa pagitan ng laman at ng kaluluwa, no? Upang matagumpay tayong marating ang mithiin ng Diyos sa buhay natin. Ang pag-iwas sa pitan na laman ay hindi lamang mga bagay na inaasahan sa mga manlalakbay ng Diyos. Again, we are all travelers. No? Travelers tayo lahat. We are all tourists. No? Punta tayo sa letter B. The appeal also begs us to have honorable conduct. Nangangahulugan na mabuti ito. Maganda, maayos, at siyempre, kaibig-ibig. Our conduct is to be something beautiful and refreshing to behold. No? Yung pamumuhay kasi, nakita mo may mga taong pagising pa lang, parang gumuhuna ang lahat sa buhay niya. Di ba? Kahul ng kahul. Di ba? Wala yung kapayapaan nila But for Christians, hindi maaaring mangyari yun. Kasi si Kristo nasa puso natin. Ang Panginoon, hindi siya bisita sa atin. Kasama natin siya araw-araw.
maaari tayo maging marangal. Bakit hindi? Gusto mo? Umiwas ka sa pita ng laman. Nakita natin kung ano ang mga pita ng laman, nabasa natin kanina, at ano ang mga mabubuting gawa na magagawa natin para sa magandang kinabukasan. Of course, we look forward. We wanted to be successful in life. Gusto natin, ang pamilya natin hindi maghirap. Hindi manghihingi sa kapitbahay. Di ba? Pati yung tubig na iinumin, no? Mami, wala tayong tubig, ha? Manghingi ka na muna sa katabi natin. Pwede umiram isang galon lang. Naubusan kami ng tubig, eh. Ano yun? Miserable. May nakakaranas ba ng ganyan dito? Naku, wala ng kanin, ha? Takbo ka na muna sa tiya mo. Tita, may kanin ka, sobra dyan. Halongkatin mo. Tingnan mo, baka may maaabutan ka pa dyan. Miserable, isn't it? Ano yan? Diba? Honorable ba yan? No? Nakikita natin ang mga kaaba-abang pangangailangan ng mga mahihirap. Kita natin yan. Ulila, yung balo, yung may sakit. Lalo na yung mga taong may maigpit na pangangailangan at wala pang pagkakilala. Yun ang pinakamalakit na problema. Walang pagkakilala sa Panginoong Hesus. Kaya tayo, hindi tayo basta mga reliyosong tao. Sabi nila, pupunta na naman kayo. Talagang mga reliyoso kayo. Hindi po. Mali po yun. Basahin natin ang sinasabi ni Apostol Santiago sa 1:27. Sabi niya, ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungi sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang wag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Itinuturo ni Apostol Santiago na ang tunay na relihiyon ay ipinapahayag sa pamamagitan ng pagkahabag sa mga mahihina at may moral na kadalisayan sa harap ng Diyos. Binibigyan din ito na ang pananampalataya ay hindi lamang ritual o kaya ay mga salita lamang. Ngunit namumuhay sa pangangalaga sa iba at sa paglaban sa makasanlibutang katiwalian. Everywhere you go, masama ang tao. Punta ka sa Jollibee, McDo, punta ka kahit saan. Akala mo mga disente ang tao, hindi sila disente. Ang mga pinag-uusapan, marinig mo minsan eh. Hindi nga nila ikinahihiya yung mga pinag-uusapan nila. Pero nakabihis yan. Mukha namang kagalang-galang, pero wala pong laman yung mga sinasabi. Nakakalungkot iyo ba? Parang kanya-kanya na. Bahala na, unahan na lang. Pag nauna ka, magaling ka. Pag nahuli ka, tatanga-tanga ka. Ganyan ang buhay. No? Dito, inihahambing niya ang tunay na pananampalataya sa mga ritual na walang kabuluhan. Ang tunay na reliyon ay hindi po tungkol sa seremonya, kundi tungkol sa pagsunod sa Diyos na ipinapahayag ng pag-ibig at kabanalan. Kailangan i-practice eh. Kasi pag hindi mo pin-practice, halimbawa, marunong ka magmotorsiklo, marunong ka magpatakbo ng motorsiklo, di ba? 5 taon ka nang hindi nagmumotor. Pag bigla ka sumakay dyan, wala kasing practice eh. Maski sayaw, di ba? Nung teenager ako, magaling din ako sumayaw. Madali naman din ang sayaw kasi pag ganun-ganun ka lang eh. Wala ngang step yun eh. Diba? Puro ganun lang yan. Pero yung mga mananayaw, pag uminto sa pagsayaw, nagkakamali na ng step because walang practice. Yung Christian life, kailangan i-practice mo. Pag hindi mo sinunod yun, paano mangyayari? Walang magbabago. Hindi ka mababago. Kahit anong gawin mo, kahit mag-church ka araw-araw dito, dali mo na yung kumot mo. Sige. Practice eh. Kailangan practice. No? Ano ang mga practical na implications ng sinasabing ito? No? Una, pananampalatayang may gawa. Christianity is not just belief but practice serving those in need.
Sino yung may mga pangangailangan sa atin? Hindi ko ibig sabihin ay walang kanin, bigyan nyo ng kanin. Yung walang ulam, bigyan nyo ng ulam. Eh kung magagawa mo yun, di perfect. Okay sana yun. Pero yung tao, yung pangangailangan na tao, sobra pa dyan. Kailangan niya makilala si Jesus dahil kung hindi magbabago yung burak na kinilalagyan niya. Hindi siya makakaalis dyan. Yun ang need nila. That's their need. They need to be saved. Yun ang una. Ikalawa, ang kabanalan at pakikiramay ay magkasama. Ang kabalansing buhay na dalisay at may habag ay sumasalamin sa puso ng Diyos. Ikatlo, maging saksi sa komunidad. Maging saksi ka. No? Kapag nakita ng mga tao, ang mananampalataya ay nagmamalasakit sa mga mahihina at namumuhay ng walang bahid, nakikita nila ang tunay na pananampalataya. Makikilala nila si Jesus. Ako, maingat na maingat ako pag lumalakad ako diyan. Marami nakakilala sa akin eh. Hi, Pastor. Good morning. Maingat na maingat ako. Salamat nga sa Diyos dahil matindi yung kanyang laging pag-alalay at pagpapaalala. No? Kahit saan ako pumunta dyan, kilala halos ako, paikot, paligid. Pati lalo-lalo na yung mga nasa mga barangay. Maingat eh. Kailangan maingat ka eh. Minsan gusto mo magalit, hindi mo magawa. Diba? Minsan hindi mo gusto yung nangyayari, pero wala kang magawa. Nakikita ba nila ito sa atin? We can demonstrate love and hospitality to friends, even our neighbors, even strangers. Ano, ikaw lang bahala sa sarili mo, pagkagaling sa trabaho, diretso sa bahay, kain, tulog, wala ka nang pakialam sa paligid mo? Hindi ba pagkakain mo, dapat magpahinga ka muna? Di ba dapat magpatunaw ka muna? Ba't di ka bumaba ng bahay o lumabas ng bahay at puntahan yung kapitbahay mo, kausapin mo? Sa ganung paraan, mabilis kang matutunawan. Sarili mo lang iniintindi mo. Di ba? Lalo na yung kapatid kay Kristo. The more. Di ba? Yan ang paulit-ulit na tinuturo ng Panginoon sa atin eh. Ang sabi po sa aklat ng Hebreo 13, 1-3. Ano sabi niya? Tingnan niyo, pakinggan niyo. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Yan. Palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakakapagpatuloy ng mga anghel. Okay? Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Damayin din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang tayo'y dumaranas din ng ganoon. Marami tayong dapat gawin. Kung tutusin nga natin, kulang yung time natin eh. Di ba? Pero nauubos lang kung saan-saan. Di ba? Yung puro atin, puro ako. Wala tayong iniisip na, paano naman yung sila? Paano inuutos ng Panginoon sa iyo? Wala ba siyang sinabi sa iyo na puntahan mo yung kapatid, makipagkasundo ka? Wala ba siya sinabi na puntahan mo yung unbeliever para makakilala sa akin? Hindi na ba talaga tayo kinakausap ng Diyos? Di ba? Gisingin natin ang diwa natin. No? Ano sabi ng Panginoon sa Lucas 6, 27-31? Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pakinggan niyo mabuti ito. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mo nang ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat humingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo.
I'm sure naintindihan niyo lahat yun. Now, these verses sits with Jesus. No? Sermon on the Plain, where He commands love for enemies. Pagpalain daw ang mga sumusumpa sa inyo at gawa ng mabuti ang mga napupuot. Ano ang sinabi ni Jesus sa 29? Sa 29? Verse 29? Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inago ang iyong balabal, huwag mo nang ipagkait ang iyong damit. Ano pa sabi sa 30, 31? Bigyan mo ang bawat humingi sa iyo at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin ang mga iyon. 31. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Alam niyo, itong Lucas 6:29 ay nagtuturo sa atin ng radikal na aral. Napaka-radikal nito. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na tugunan ang insulto, pinsala at pagkawala hindi sa pamamagitan ng paghihiganti o pagtutol, kundi sa biyaya, magpakumbaba at magtiwala sa Diyos. Hindi ibig sabihin, don't get me wrong, ha? Hindi po ibig sabihin na passive tayo. No? But it's about breaking the cycle of violence. Hindi tayo passive. Sa halip na gumanti, we should be able to demonstrate unexpected grace, exposing the aggressor to the reality of undeserved kindness. Di ba? Halimbawa, ito lang ilang araw, 2 days ago, nagbabrowse ako sa Google. At alam niyo, nagulat ako sa nakita ko. Sinampal ng American actor na si Will Smith, si Chris Rock. Sino nakakilala kay Will Smith? Di ba? Ano yung pelikula niya? Yung pagka may gusto niya, parang di maalala siya, may pen na pag ilaw na gano'n, nakalimutan mo ng lahat. Sinampal ng American actor na si Will Smith, si Chris Rock, noong award night. Listen carefully. Malakas po ang pagkakasampal, kitang-kita eh. No? For whatever reason, hindi gumanti si Chris Rock. Hindi po siya gumanti. Ano po nangyari? Ano naging effect ng pagsampal na ginawa ni Will Smith? Na-expose sa mata ng publiko kung sino si Will Smith at dahil dito, believe it or not, gumuho at bumagsak ang kanyang karir. Ano po ang mga naging effect nito? Pinull out ng mga sponsors at advertisers ang mga produktong ini-endorse niya. Yung pelikula niyang nakapila na marami, isa-isang kinansila. Wala siyang trabaho ngayon. Parang walang tahanan. Si Chris Rock hindi gumanti. Ang lakas po, galing po sa labas, sinampal na ganyan eh. Makikita niyo sa YouTube. Ano ang sabi ni Jesus? Mahalin ang kaaway. Ulitin ko, hindi tayo passive. No? Of course, we always stand for reason. No? So, ang talatang ito ay sinabi niya sa kanyang sermon sa bundok, inutos niya na mahalin ang mga kaaway, pagpalain ang mga sumusumpa at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa iyo. I'm sure meron. Sa sinuunang Israel, again, ang isang balabal ay mahalaga po para sa panahon ng taglamig bilang protection, siyempre. Para ibigay ito ng kusa at mag-alok pa ng anuman ay isang radikal na pagbubukas palad. Di ba? Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na pahalagahan ang walang hanggang gantimpala, pahalagahan ang walang hanggang gantimpala kaysa material na pag-aari na pansamantala lamang. We can share. We can share. Di ba? The disciples reflect God's mercy by accepting false accusation and responding with love. Hindi sila nakikipaglaban. Hindi naman ibig sabihin na mahina ka. Hindi po ito tungkol sa kahinaan. Ito ay tungkol sa habag. Nagpapakita na ang kaharian ng Diyos ay kumikilos ng may mataas na pamantayan kaysa sa sanlibutan. Kung ganyan ang asal natin sa kaaway, kung ganyan tayo, magiging mabuti tayo sa kaaway, malay natin.
Baka dumating ang araw, maging dahilan ito para makakilala sila at lumapit sa Diyos at luwalatiin siya. Magandang sundan natin ang itinuturo ng Panginoon. Sabi niya sa Mateo 5:16, gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Alam mo, yung lasengko sa looban, na magulo, nanggugulo, sabi ng mga tao, mamatay na sana yan. Yung taong yan, lasengko, na born again yan, at tumutok ng gusto sa salita ng Panginoon, alam mo, magkapasalamat ang tao. Sabi niya, mabuti naman, nagbago siya. Salamat naman sa Diyos, wala nang magulong hindi sa looban. Nakakapagpasalamat sila sa Diyos. Salamat na lang sa Diyos na born again siya. Dapat pala yung anak ko ma-born again din. Hindi ninyo alam yun, nagpapasalamat ang tao dahil wala nang magulo. Magbabago pati ang mga nagsasalita ng laban sa atin ng mga manggagawa ng kasamaan. Sabi po sa 1 Peter 2:12, ulitin ko, no? Ito, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinapartangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghukom. Yung iba, kahit di pa dumating yun, nagpupuri, nagpapasalamat na kagaya ng kinikwento ko sa inyo kanina. Ulitin ko, mga bisita lang tayo. Mga panauhin lamang tayo sa daigdig na to. Alam niyo, alam niyo yun, parang airport, para tayo nasa airport ngayon, lahat tayo waiting para mag-travel dun sa kaharian ng Diyos. Nasa waiting pa tayo. Kung nandun ka sa airport, hindi mo pag-aari yung airport. Maging yung mga rooms doon, hindi natin pag-aari yun. Temporary lamang yung ating pagtigil doon. Dahil meron tayong pupuntahan. Pupuntahan natin na mas mahalaga, ito ang future natin. Ito yung pinananabikan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Ang makapiling ang Diyos sa langit. We live temporarily. Walang pirmihan dito. Walang pirmihan dito. Naalala nyo, bago namin inayos tong building na to, yung tulugan namin ni Sister Ruby, maganda pa yung kwadra ng kabayo. Ang liit lang, doon lang dalawa kami roon, magkatabi kami roon. Walang amenities. Tiniis namin, Christian na po kami noon. Tiniis namin yun. Mantalang pwede naman kaming mamuhay ng masagana. Pwede naman kaming, di ba? Parang kwadra ng kabayo. Pero masaya kami. Nagkikwentuhan kami. Nagtatawanan kami. Hindi kami apektado nung kwadra. Hindi kami apektado. May kasama ka. Mahal mo. Nagkakasundo kayo. Sapat na yon. Hindi naman kailangan magandang tahanan, magarang-magara na pinag-iipunan natin, sobra. May bahay ka na eh. Importante, may bubong yung bahay, may dingding, may palikuran, at may higaan. Yun lang, tama na yun. Yung mga kurtina, add-on na lang yun. Yung carpet, add-on na lang yun. Di ba? Aircon, at kung ano-ano pa. Nung araw na namang aircon nung bata kami. Di ba? Ventilador nga, ang hirap makakita eh. Pamaypay lang ang ginagamit ng araw. Naging sophisticated lang tayo masyado. Naghahangad na tayo ng mga bagay na kumisan din naman kaya. Kaya tayo nabibigatan. Huwag ka man lang masyadong kapatid. Huwag masyado. Huwag. Pansamantala lang yung pagtigil mo rito. Hindi mo alam kung magigising ka pa bukas eh. Ang dami mong ginagawang paghahanda. Mamayang gabi lang, baka tumigok ka eh. Di ba? Isipin mo na lang yun na, oo nga ano, ang dapat pala pagandaan ko, yung aking relasyon sa Diyos. Yun palang importante. Nakikinig ba ako? Sumusunod ba ako? No? Sa akin pong pagtatapos,
Sa pamamagitan ng pagsunod sa pagsusumamong ito sa atin bilang mga mandalakbay, nakita natin sa unang Pedro 2:11-12 na posibleng magawa natin ang ilang bagay ng sabay-sabay. Una, maililigtas natin ang ating sarili. Ikalawa, maaari natin luwalhatiin ng Diyos. Ikatlo, maaari tayong tumulong na maligtas ang mga kasalukuyang nagsasalita ng masama sa atin. So bilang mamamayan ng Diyos na nagkamit ng habag, alalahanin natin ang nakaraan. Huwag nating kakalimutan yung kahapon. Ha? Unang Pedro 2:7. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit ngayon, tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Amen? Amen? Kung gayon, iwasan ang mga pita ng pagnanasa na nakikipagdigma laban sa ating kaluluwa. Kumilos tayo sa mga paraang marangal at mga bagay na maganda para sa iba. Kapag nagawa mo ito, masisiguro mo ang matagumpay na kaganapan ng iyong spiritual na paglalakbay. Speaking of the mercy of God, sana natanggap natin ang habag ng Panginoon sa pamamagitan ng paghuhugas, ng pagbabagong buhay at pagpapanibago ng Espiritu Santo. Sabi po sa liham ni Tito 3:4-7, ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. So, lumakad nawa kayo sa liwanag. Ang puso ay manatiling walang bahid ng sanlibutan at laging handa ang kamay na maglingkod sa mga mahihina sa pag-ibig ni Kristo. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Sige po. Tinawag mo kami, Panginoon, upang lumakad sa liwanag. To live honorably and children of the day. Bantayan mo po ang aming mga puso laban sa mga tukso ng laman, inggit, pagkakababahagi. And close us instead with the character of Christ. May we put on the Lord Jesus Christ daily so that His love, humility, and purity shine through us. Strengthen us to make no provision for sin, but to live in a way that glorifies you and draws others to your light. This we pray in Jesus' name. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng purihin ng Panginoon at pagbatihan ng bawat isa